Ang hustisya sa Pilipinas ay nananatiling nasa kamay ng iilan. At hanggang nananatiling ganito ang sistema, maraming karapatan ang maaapakan. Pag-usapan natin yan ngayong tanghali. Ako si Rose Babiera at ito ang Point of View. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Makakasama naman natin ngayong tanghali isang human rights lawyer, Secretary General ng Karapatan Alliance Philippines at miyembro ng National Union of People's Lawyers. Makakapanayan po natin ngayong tanghali Attorney Maria Sol Taule. Attorney Sol, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayon. Walang anuman at magandang hapon, Rose, at sa lahat ng mga nakakanood nitong programa niyo. Alright, pag-usapan po muna natin, simulan natin itong talakayan. Ikwentuhan niyo po kami kung paano kayo napunta dito sa pagiging isang human rights advocate hanggang sa eventually human rights lawyer. Siguro nagsimula yung pagiging aktivista ko nung estudyante pa lang ako sa university. Nag-aral kasi ako sa Polytechnic University of the Philippines sa Santa Mesa, Manila. Second year, first year college pa lang ako. Aware na ako, involved na ako dun sa iba't ibang issues inside and outside of the university. Kasi yung PUP, poor man's university, sabi nga nila. So, it's a microcosm of Philippine society pag nakita mo dahil mahihirap yung mga estudyante, anak ng mga manggagawa, anak ng mga magsasaka. And then eventually, nagkaroon ako ng chance makapunta ng Hacienda Luisita after the massacre. Tapos doon ko nakilala yung mga magsasaka. And siguro doon nagbago yung worldview ko na parang kapag ako naging ganito, natupad ko yung pangarap ko, sort of I will give back. So hindi ko alam kung gaano ako kaseryoso nung sinabi ko yon, pero nung right after graduation nung undergraduate course ko, nag-enroll ako sa law school sa Polytechnic University of the Philippines, and then doon ako nagtuloy-tuloy hanggang ma-meet ko yung mga ibang human rights defenders from NUP Land Karapatan. So sa NUPL muna ako nauna kasi lawyers yung grupo and law students. And eventually, dahil katrabaho nila yung karapatan, maraming cases, if not all of the cases of karapatan ay handled by NUPL, dun ko na sila nakilala. So the rest is history. 14 years na ako sa karapatan at mag-30 years na kami sa ngayong taon, bilang isang organization. So, medyo mahaba na rin ang naging history ng experiences ko sa paralegal, sa documentation ng human rights violations, and eventually, nung pumasa ako ng bar nung 2017, nagdire-diretso na yung pag-handle ko ng mga human rights cases, including yung political prisoners. Alright. So, ano po ba yung mandato nitong Karapatan Alliance Philippines? Well, marami kaming ginagawa sa buhay. Pero essentially, human rights watchdog, sabi nga nila, kami yung nagmo-monitor ng mga rights violations na perpetrated by state forces, state security forces, meaning PNP and AFP and all other institutions na nasa ilalim ng gobyerno. So, dahil medyo masikip yung pag-exercise ng civil and political rights sa Pilipinas, meaning alam nyo naman, kapag medyo vocal kasi yung political beliefs, mainit ka rin sa mata ng gobyerno. So, doon nagsisimula yung mga violations, including yung, I'm sure narinig yun na walang kamatayang red tagging sa mga dissenters, sa mga critics ng government. Alright. I'll actually get to that later, yung mga issue po na yun. Pero pag-usapan po natin itong paksa ng mga political prisoners. Dumadami yung bilang ngayon. Ano po ba itong mga political prisoners? Simple lang yung political prisoners para sa, kung papaintindi natin sa tao, pag tayong lahat meron tayong mga pampolitical na paniniwala. So dapat, and it's mandated by the Constitution, Philippine Constitution, walang nakukulong o pinaparusahan dahil lang sa pag-exercise na ng kanyang political beliefs. Kaya lang, syempre nabanggit ko na nga kanina, na it's not the same sa totoong buhay. Maraming magandang nakasulat sa Constitution, but when you
realize sa ground, iba yung nangyayari. So maraming mga trade union activists, maraming mga magsasaka na nakikipaglaban para magkaroon sila ng sariling lupa. Mga estudyante, mga kababaihan, and even mga taong simbahan na pinagtatanggol yung karapatan ng ibang mga inaaping sektor sa lipunan, sila yung tinatamaan nun. O kaya nagkakaroon ng political prisoners na tinatawag. Sabi nga natin, dapat walang taong nakukulong because of doing that kind of work dahil yung mga taong to at mga organizations na to, nagsiserve din ng check and balance sa gobyerno eh. So, halimbawa, ngayon na lang kung walang nagrereklamo sa flood control, di ba? Eh, di paano natin malalaman na may mali na kung wala nag-iingay? Kaya lang, iba yung reception lagi ng gobyerno. Very easily magtatag ng kung ano-anong bagay. So, nagkakaroon ng political prisoners. Pero mind you, syempre, walang gobyerno sa Pilipinas na nagsabi na may political prisoners. Yun yung isang side nun. Wala namang political prisoners sa Pilipinas eh. Pero pag pumunta ka sa napakaraming kulungan sa Pilipinas, you would see na maraming kinakasuhan dahil sa trabaho, sa ginagawa nila. Sa ngayon po, ano yung datos na meron tayo pagdating sa mga bilang ng mga bilanggong politikal? Sa kasalukuyan, as of June 2025, meron tayong 737 political prisoners. So ano yan, all throughout yan, even past administrations. 164 out of the 737 ay nakulong, hinuli at kinulong during the time of Bongbong Marcos Jr. So that's from 2022 up to the present, 164 na. And then siguro worthy din nabanggitin na out of the 737, marami doon may sakit, marami doon kababaihan. Kaya yun ang sitwasyon at kung nakapunta ka na sa mga kulungan sa Pilipinas, hindi talaga maganda. No? Hindi yan kagaya ng parang nakontem ka lang sa Congress at may kama ka na aircon. Hindi ganon. Marami dyan under budget talaga. No? At walang gamot, walang maayos na pagkain, walang maayos na facilities para sa mga PDLs o persons deprived of liberty. Ano po yung mga, bigyan nyo lang po kami ng general idea, ano ba pa yung mga paraan o siste dito sa pag-ano ng political prisoners? Paano po sila nagiging political prisoners? Alam mo, kasi sa Pilipinas, supposedly, pagka ikaw ay, maraming forms eh, pero yung pinakang famous and popular na modus na ginagawa sa mga aktivista, pagbibintangan sila na naging bahagi sila ng quote-unquote encounter between NPA and military. So yung activists, for example, si Pedro ay matagal lang nandito sa Metro Manila, isang trade union, nasa union, nag-organisa ng mga manggagawa. At pinag-iinitan siya dahil nire-red-tag siya. Merong isang encounter halimbawa sa Mindanao na nangyari. At isasama yung pangalan niya sa mga kinasuhan. So si Pedro, walang kamalay-malay, sinama na pala siya dun sa complaint. So pag nagpa-file ka ng kaso, no, ng complaint, sa piskalya, no, kung saan ng lugar nangyari yung di umano'y krimen, magpapadala ng letter o ng subpoena yung prosecutor o yung prosecutor dun sa taong kinakasuhan. So dahil hindi naman siya talaga doon, hindi niya matatanggap yung kahit na anong subpoena na yon. Until magre-resolve na lang yung prosecutor na may kaso na pala, inakyat na pala niya sa korte. So si Kawawang Pedro, dito lang sa Metro Manila, namamalengke, galing sa kung saan man, may warrant of arrest, saka siya huhulihin. No? So, yun yung isang form. Yung second form, bigla na lang papasukin sa bahay. In the middle of the night, in the dead of the night, sa opisina, sa bahay, at kung nasaan man siya, i-raid yung bahay and then tataniman ng firearms and explosives. Bakit firearms and explosives? Kasi doon siya kinoconnect, madaling matahe or i-connect na sa NPA yan eh. Ayan may baril nga kaming nakuha sa possession niya. So yun yung mga usual na modus na ginagawa. Meron namang iba, kinocombine nila, no? Yung police at military. Kunyari magsiserve ng warrant of arrest sa isang tao, pupuntahan sa bahay. So, for example, murder yung ina-attribute sa kanya dun sa warrant of arrest. And then at the same time, hahalugugin yung bahay at itatanim ulit yung firearms and explosives, bomba, granada, whatever. So meron siyang dalawang kaso ngayon, yung subject na warrant of arrest at saka yung firearms and explosives. So ganun yung paulit-ulit na modus na ginagawa at karamihan dun sa mga political prisoners na numbers na nabanggit natin kanina, ganun yung mga kaso nila. So yung mga encounter na yan, nag-range yung mga kaso, yung warrant of arrest for murder,
kidnapping, arson o panununog, at kung ano-ano pa na common crimes na tinatawag natin. So, kung papansin nyo, dun sa mga political prisoners, wala naman dyan nakasuhan ng rebellion. Kasi very political lang nature ng rebellion, di ba? Kumbaga, nagre-rebellion ka sa gobyerno, yun political pa, ganyan. Pero wala, kasi medyo may dangal ang rebellion eh. Kasi ibig sabihin, nire-recognize mo na political yung kaso, di ba? Yung kinakaso ng gobyerno. Pero, ang kabilang banda nun, dahil hindi nila kinakasuhan ng mga political offenses, yung common crimes ka, yung pagpatay, pagkidnap, and the works. Yung mga common crimes po yan, nung Duterte administration, syempre, madalas po dyan, related talaga sa drug war na nilunsad. Syempre, yung mga crimes, usually related po yun sa policies ng isang administration. And nung Duterte administration, is talagang nakasentro yun sa gera kontra droga. Yes, Ngayon pong administration ni President Ferdinand Marcos, ano po ba yung common crimes na ginagamit nila sa mga prisoners na ito? Alam mo, wala masyado pagkakaiba. Even before the administration of former President Rodrigo Duterte, nangyayari na to. Kasi every administration naman, every gobyerno, meron silang mga tinatawag na kanya-kanyang counter-insurgency program. Panahon ni Gloria, no? Mga Oplan Bantay Laya, 1 and 2, mga iba-ibang Oplan, nag-iiba lang ng name, pero same yung objective niya, which is to go after yung mga insurgents or kaaway ng gobyerno, enemies of the state. Kaya lang kasi sa Pilipinas, alam mo, they are blurring the lines between armed and unarmed. So kaya kahit ako, abogado, ang dalas-dalas kong ma-red tag at sasabihin na NPA ako. Diba? Army nga eh. Papa, army ba ako? Mayroon ba akong dalang armas? Diba? Yung simple distinction, sinasadya man o hindi, malamang naman sinasadya nila. Ginagawa nila yon. So, siguro ang difference lang, nung panahon ni Duterte, medyo naging intense yung violations. Again, hindi lang sa drug war ha, kasi meron siya, hiwala yung drug war eh, meron silang gera kontra droga. Sa mga aktivista meron din, di ba, na pagpatay. Pero, nag-intensify yung pagpatay sa mga aktivista kasi at that time, binuo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCAC. So, no NTF-ELCAC talagang wholesale, kung sino-sino na lang, kahit nga si Catriona Gray nung pandemic, nag-vocalize lang ng opinion niya, Angel Locsin, hindi si Soberano, kahit sino na lang, di ba? Sila nga, celebrities na. Ano pa kaya yung mga ordinaryong mamamayan? So, ganun din ka-intensyon. At yung NTF-ELCAC, kahit wala na si Duterte, bilyon ang pondo na nakukuha niyan, at carried over to the present administration. And si President Marcos Jr., parang patay-patayan lang, patay-mali siya lang na walang nangyayaring violations. Pero sa totoo lang, pinagpapatuloy yung violations na yan hanggang ngayon. At pinupondohan. Kung mayroong nag-aaksaya ng pondo ng bayan sa mga kontraktor at flood control projects, dito man nag-aaksaya ka ng pondo ng bayan, pinupondohan mo yung ahensya ng gobyerno, which is NTF-ELCAC, na ang primary objective, mang red tag. Pwede ba yun, di ba? So talagang diretsyong sumasagasa yun sa karapatan nating lahat. Kasi hindi lang naman sa aktivista ginagamit, no? Literally kahit kanino. Sa mga civilian. Yes. Sino po yung mga pinaka-vulnerable dito? Edad? Meron po ba kayong datos ng edad? O mga estado o katayuan sa buhay ng mga naging tina-target talaga? Oo, marami ang victims ng human rights violations, specifically EJK, or extrajudicial killing, arrest, at saka detention. Galing lagi sa sektor ng mga magsasaka. Kasi sa Pilipinas, siguro unaware lang tayo dahil busy tayo sa social media natin. Marami pa rin sa bahagi ng Pilipinas ay sakahan, mga magsasaka. Walang lupang mga magsasaka na dekada na nilang pinapanawagan. So usually kaaway nila landlord, nakakabanggaan nila landlord. Landlord na nakikipagkontrabahan sa mga local na politiko na may lahat ng G's, goons, guns, and golds, di ba? Yung mga local na politiko at landlords na gumagamit ng military para protektahan yung mga interest nila. Kaya ang laging tinatamaan dito na basic sector, yung mga magsasakay sa data na nakukuha ng karapatan. So, marami sa kanila ganun ang nature ng kaso. Pero syempre, because siguro hindi interesting ang maraming nangyayari sa paligid, no? Talagang hindi sila nakakuha ng traction, yung balita ng attack sa kanila as much as any other issues. Oo, issues. Ganun. Dako naman po tayo sa mga nagiging trabaho ninyo o nitong defense work ninyo. Ano po yung mga challenges bilang isang human rights lawyer? You mentioned earlier that you were
you became a lawyer at 2017. Some people may say it's the best time to be a human rights lawyer. Some say it's the worst time. It's the Duterte administration. Pero ano po yung mga naging challenges na kinaharap ninyo? Ang challenge siguro yung, yun nga, sunod-sunod na pagpatay sa mga human rights workers. Even yung mga members ng karapatan sa regions, no? Ang dami sa kanila kinukulong, pinapatay. And hindi sila mga basta katrabaho mo lang eh. Hindi mo lang tinuturing na katrabaho. Naging matagal mo ng kasama, kaibigan. Kaya siguro mahirap din emotional sa'yo na mag-handle ng mga ganong kaso. Second, yung very unstable, anxious ka parate. Kasi kahit mga opisina namin, laging in danger ng i-raid. Diba? Laging may ganong yung instability na hindi lang opisina namin, pati yung mga ibang opisina ng mga ibang CSOs na nakatrabaho namin, diba? So yun siguro, plus yun nga, dahil intensified ang red tagging, well-funded, well-oiled ng administration mismo ni Duterte and hanggang ngayon ni Marcos Jr., andun parati yung hindi ka lang abogado, pwede ka rin maging biktima. Eh ako nga, di ba, nabanggit ko kanina, lagi na rin ako nare-red tag. So, ano po yung greatest threat na na-experience? Well, from the NTF-ELCAC itself, no, naglabas sila ng statement in 2021 through the Philippine News Agency saying na isa daw ako sa nagbuo ng Oplan Delta. Essentially, yung Oplan Delta ay isang destabilization plot laban sa Philippine government. So, pag medyo... Saan po nila nakuha yung datos? Hindi natin alam nga eh. So, sabi ko nga, grabe yung... Kung merong rurok ng fake news, yun na yung mga klaseng ganun eh. Kasi kung may mga nang-red tag sa akin sa social media, it's very easy na i-block sila. Pero pag yung gobyerno na mismo na may resources ka, pwede kang i-surveillance, literally kahit ano pwede nilang gawin sa'yo, pinag-iiba ko yun. Ibang usapan na yan. Medyo scary na siya at some point, di ba? So yun, nakakahinder siya sa trabaho mo kasi imbis na yung attention mo nandun sa mga kliyente mo or nandun sa ginagawa mo, pati yung sarili mong security, iniisip mo na rin. Hindi mo lang sariling security, pati pamilya mo. So yun siguro yung mga greatest challenges working with this kind of line of work. Yeah, and to note na mga NGOs po kayo. So talagang wala rin namang pondo to have your own personal security personnel At saka it's very easy to to verify. Araw-araw nila kaming nakakita sa opisina, nagpapa-interview sa TV. So saan nyo nakukuha yan? Sinong nagsusupply sa inyo ng mga ganyang information? Now going to the to the bureaucratic work. Saan po kayo nahihirapan pagdating sa proseso kapag lumalakad na, for example, yung kaso? No. Saan po kayo nahihirapan? Saan po ba mabagal? May mga wini-withhold po ba sa inyong mga files, mga ganyan? From the start, mahirap all throughout. So kasi lalo na yung, again, yun nga sinasabi ko, laging ang kalaban ng mga political prisoners ay state forces na pwedeng magbayad ng perjured o fake witnesses against our clients. Kayang magbayad ng kahit na sino, di ba? Kahit nga riding in tandem, kaya nilang gawing magbayad ng ganun eh. Yun yung siguro difficulty for us. Yun yung kalaban mo kasi may kapangyarihan. Literally, they can influence anyone. Hindi ko naman sinasabing pati judges or pati ano. Pero, may power. Alam mo yung tao lang din tayong lahat. Pag tinakot ka, kapag trinetin ka, di ba? Ang laki ng possibilities. So, yun yung siguro yung pinakang nakakatakot. Kaya, pagkaharap mo sila sa korte, ang meron ka katotohanan. Ang meron ka yung dedication sa trabaho mo. Pero at the end of the day, kapag yung kliyente mo or any of your witnesses ay tinakot, pinatay, kinulong, nagkakaroon kami ng problema doon. Ang tagal-tagal na nga ng takbo ng mga cases sa Pilipinas, no? Mga clients ko, 5 years and up na nakakulong na at ang bagal ng takbo ng mga kaso. Meron akong isang kliyente, 71 years old, twice a year lang yung hearing niya. So, ang tanda-tanda na niya. Minsan, yung twice a year pa na yon, yung isang hearing nakakancel pa. So, isa na lang yung matitira. So, ganun kahirap. Very systemic yung problema ng hustisya sa Pilipinas. I once had an interview with Attorney De Lima. Tapos tinanong ko po nung nakaraang SONA kung ano yung parang ina-expect niya na marinig sa SONA na hindi niya narinig. And one of the things that she really mentioned was that there was no mention of human rights violation. Lalo na in protection of the human rights defenders.
Ngayong administration po ba, may nabibigay po ba sa inyong parang some sort of protection na anything na parang to safeguard your safety? Oo. Wala. Wala. Diretsong sagot na wala. And I don't think Marcos Jr. would ever be worry about yung mga tungkol sa human rights. Kasi alam mo yan, di ba, sanay naman yung pamilya nila sa human rights violations since panahon pa ng tatay niya. Hanggang ngayon nga, wala pang hustisya yung mga tinorture, pinatay, dinukot ng martial law. At ganun din yung nangyayari ngayon no? Wala kang maasahang accountability, wala kang maasahang hustisya. Ang dami-dami recently, ang daming pinanalong petition for writ of amparo nung mga dinukot like Dexter Capuyan, Bazu de Jesus. Sila yung mga dinukot ng pinahinalang state forces. Si Felix Salaverria. At the end of the day, they're missing. And walang kahit sino mang a single person na kinulong o nanagot dun sa ginawa sa kanila. So, okay, nanalo tayo. But then, again, parang talo ka din di ba? So, hanggang ganun nangyayari. And yung Marcos Jr. has been very, very quiet about it. Possibly because iniiwasan niya, gusto niya magpabango sa international community, no, para hindi matouch yung issue na yun kasi alam niyang yung pamilya Marcos ay very sensitive sa issues ng human rights. So this work that you're doing, this is a pro bono work. This is a pro bono work. Ano po yung naging sistema? Lumalapit po ba sa inyo yung mga biktima? Or meron kayong parang, kumbaga, database? O parang meron na kayong sa mga police station? Paano po ito nangyayari? Sa political prisoners, the truth is, sa dami ng mga yun, at we're working very hard to mobilize additional pro bono lawyers or human rights lawyers. Pero ang katotohanan kasi, talagang konti lang yung human rights lawyers sa Pilipinas na nag-handle ng ganitong cases. Una, mahirap. Pangalawa, marami ka mga kaaway na nasa kapangyarihan. Yung 737 political prisoners, yung iba doon, yung relatives, yung malapit sa amin, pero yung mga nasa malalayong probinsya, pawang nag-handle ng cases nila. Or IBP, Integrated Bar of the Philippines, yung Human Rights Committee nila. So, iba-iba. May iba-ibang nakakausap kami na okay sa kanila mag-handle ng private cases, yung mga private lawyers from different areas or regions. Pero karamihan talagang overstretch yung mga human rights lawyers. Kasi, alam mo, yung isang political prisoner, hindi lang naman isang kaso pinafile sa kanya. Meron akong kliyente, 10. Diba? Yung 10 pa lang na yun sa isang tao, mauubos na energy mo. Paano pa kaya kung nagbabiyahe ka pa sa different parts of the country? Nagkaroon ako ng clients na lumilipad pa ako sa Puerto Princesa at medyo madalas yung biyahe. Yung pamasahe mo pa lang, tutulugan mo, walang halos resources, diba? Kaya kung ano yung meron, pwede kang makitulog sa kaibigan, ginagawa talaga namin yun. And these are an NGO. Tapos may mga private NGO, din po. oo. Isn't there supposed to be an agency of the government who handles this? Kung meron po dapat, sino po ba dapat yung naghahawak ng mga ito? Well, yung PAW na yung nag-handle pro bono ng other cases, nung walang kakayanan ng mga indigent clients. Ang problem lang, syempre mahirap pagka yung gobyerno mismo yung maging abogado. Mga agents nga niya yung gumawa nun, di ba? Police military, tapos sila yung magtatanggol sa'yo. Parang very ironic naman yun. Kaya yun, minsan din kasi overloaded na rin yung mga PAW natin. Kasi hindi lang naman political prisoners ang hinawakan nila. May drug war pa rin ngayon, ang dami pa rin hinuhuli. At yung mga nahuli nung panahon ni Duterte, yung iba hindi pa rin lumalaya. So talagang clogged yung dockets ng courts. No? Dahil dyan sa mga trumped up cases na yan, drug at non-drug cases. Isa pa po yan sa mga naging issue na talagang ang daming backlogs. Oo, madami talaga. Kahit pupunta kayo sa Quezon City, may isa dyang court, sabi 3,000 daw yung cases na nakapending sa kanila. Kaya hanggang alas 6 ng gabi, hindi pa tapos yung mga hearing. So maaawa ka din talaga sa mga court staff na ganun kadami yung hinaharap nila. Hindi mga bilang po na yun, like 3,000 cases, mga 3,000 na tao. Oo. Na talagang naghahantay ng parang... At saka karamihan sa kanila detained. Yun po. Kasi walang piyansa. So yung mga
itong mga political prisoners na binanggit ko sa'yo, lahat yan detained eh. Kasi hindi unavailable yung kaso. Precisely, So, tumatakbo po yung oras na nandun lang sila sa kulungan. Tapos imagine mo 7 years after mag-conclude yung case, only to find out na i-acquit sila ng court kasi hindi malakas yung ebidensya. Parang kinuha na sa'yo yung 7 years mo ng gano'n-gano'n na lang, di ba? And then, nakita mo na clearly yung intention is to make you stop doing what you're doing. Kaya nila ginagawa yun. Sabi niyo nga po kanina, yung usual na mga parang victims ng itong mga political prisoners, yung mga magsasaka. Ito po yung mga kapos, talagang mga nasa laylayan. And yung hustisya sa kanila, mahirap na po para isipin pa sa kanila yung konsepto ng hustisya. Parang hindi nasakop ng kanilang mentality pa para isipin. Kasi marami na po silang iniisip para maabot pa yung mag-demand pa ng hustisya. At saka marami sa kanila, kahit yung mga nasa urban poor communities, iniisip ka nila, anong kakainin nila mamaya di ba? Hanggang ganun pala yung kaya nilang tingnan. Kasi, paano ka mag-iisip ng bukas kung patay ka na sa gutom, di ba? So, same with, maraming political prisoners na ganyan yung ginagawa sa kanila. No? Yung talagang sinusuppress yung rights nila para tumigil na sila sa pakikipaglaban nila sa dekadang pagdedemand nila. Paano nyo po hinahandle yun? Kasi usually parang may mga lalapit sa inyo, tapos makikita nila the whole picture na, ay, ang tagal pala, gato pala yung sistema. Tapos mawawalan na lang ng kumpiyansa na, tatanggapin na lang na, okay lang, makulong na lang. Pero kami naman sa Karapatan, isa rin yun sa ginagawa namin. May service kami sa political prisoners. Kasi yung iba na kinukulong malayo sa probinsya nila, dinadala halimbawa dito, kami yung nagiging support system nila. Yung Karapatan, kasama namin yung SELDA, yung samahan ng mga ex-detainees laban sa detention at aresto. So, pinupuntahan namin sila and we make sure that they have their needs. Ako nandito sa Metro Manila, kami rin yung nag-workout para sa councils nila, sa mga nag-handle ng mga kaso nila. Sa probinsya naman, we also work hard to partner with other organizations or kahit yung mga taong simbahan para may makadalaw sa kanila. Kasi lalo na kung nasa far-flung area yung family, yung pagbaba pa lang ng sa syudad, pamasahe na, wala na yun di ba? So malaki din ng bagay na itutulong namin sa mga pamilya din ng mga political prisoners. You mentioned this earlier na may role din talaga yung media when it comes to narratives. Enough po ba or there's a lack when it comes to media exposing these kinds of issues? Meron namang mga kino-cover, lalo yung mga siguro emblematic cases, let's say. Naging client ko si Reyna Minasino. So, yung media kasi kapag syempre nakikita ng mga tao sa publiko yung kwento, nalalaman nila na may kampanya pala to free political prisoners, halimbawa. So, ganun. Pero syempre hindi lahat. Kasi sa dami-dami nga, di ba? Yun siguro yung isa sa mga challenge din sa amin. Paano to tell the story of political prisoners. Na ilang babae ang nakakulong, ilang mga may sakit, may cancer na, nakakulong pa, namatay na sa kulungan, mga ganyan. So yun, mahalaga sa amin yung papel ng media. Actually, dun pa lang sa fact na paglo-locate ng taong hinuli. Minsan kasi hindi nila dinideclare na nahuli. Yung una, akala namin dinukot. Pero we withhold from the family and the lawyer yung tao. Kasi i-interrogate muna nila, papaaminin nila ng kung ano-anong bagay. Marami kaming friends from the media yung nakaka-scoop nung, may hinuli dito sa ganitong lugar, baka kilala nyo. So it turned out na yun pala yung tao na yun. So ang daming pwedeng gawin, no? Nung papel ng media para sa hindi lang political prisoners but human rights in general. Alright, so you keep on mentioning earlier about the state forces. Usually po, I feel like the public is aware na madalas talaga kinakampihan ng mga West, ng mga judge natin. Siyempre yung mga testimonies from the state forces. Assuming na talagang sumusunod sila sa protocols, mga SOPs. Pero katulad nga po nung nabanggit nyo, sila pa yung nag-perpetuating system na ganito. Ilang beses po tayong nagpalit ng liderato ng PNP ngayong taon. Ilang beses na parang may mga modernization program sa mga state forces agencies natin. Nararamdaman niyo po ba itong mga changes na to ng leadership? Hindi. Kasi alam mo, kahit ilang beses tayo magpalit ng PNP chief, if we have the same policies in place, and I mean, nandiyan pa rin yung NTF-ELCAC, may anti-terror law pa din, andyan pa rin yung mga counter-insurgency program. Ngayon may pinakana si Marcos na yung National Action Plan for Peace and Development. Pero it's the same thing as counterinsurgency, meaning they go after
pinaghihinalaan nilang enemies of the state. But on the ground, ang enemies of the state na tinutukoy nila ay mga legal organizations, di ba? Na maiingay lang, gaya namin. Maiingay sa pag-raise ng consciousness about human rights. So yun, hanggat no matter how many trainings ang gawin mo sa PNP and AFP, if merong mga marching orders from the President and the security sector itself, patuloy na dadami lang yung cases ng human rights violations. So, kahit, aalingaso at aalingaso, kahit sabi, dati si Torre, okay naman siya, di ba? Parang binibihisan siya as, maka-human rights. But no. Pag pumunta ka sa mga liblib na lugar, may magsasaka na binarel at sasabihin na naman, encounter. Kaya nga sabi ko, hindi original yung tokang kay Duterte. Matagal nang ginagawa yan. Nagpapakalat ng mga fake encounters sa mga rural areas para sabihin na yung nakabarilan nila, NPA. Pero yung testimony ng mga tao, ng mga kabaryo nila, walang encounter. Wala kami narinig na putukan. But the following day, nakita yung katawan, may tinanim na firearm. So it's not new. Pero syempre ngayon, dahil grabe, rampant yung practice, talagang nag-blow up din, na-expose na sila ng todo. Alright. One of the stories na nag-viral po in the hawak niyong cases ay about kay Tatay Pruding, if you know. Tatay Pruding. And you've mentioned in your last post na he became one of the reason why isinusulong niyo ulit ngayon yung Antonio Molina bill. Can you tell us more about that bill? Oo, si Antonio Molina ay kliyente rin namin. Sila yung part siya ng Palawan 6, na tinatawag. So, mga human rights workers sila na hinuli sa Puerto Princesa, Palawan. Nagkaroon si Tatay Antonio Molina ng cancer. Tapos nag-file kami ng petition para makalabas siya through recognizance, no? Petition for bail for recognizance. Ilang taon na po si Tatay? 67, I think, at that time, kung di ako nagkakamali. So kasi may iba-ibang forma ng bail So merong cash bail, no? Pwedeng may cash ka, babayad mo. Pangalawa, pwedeng surety, yung mga kumpanya yung magbabayad in your behalf. So, in short, para kang may utang sa kanila. Meron namang din tinatawag na recognizance. Ibig sabihin, merong reputable, kagalang-galang na tao na in common parlance, parang aarborin ka, na parang sabihin bawa na isang pare, kilala ko po yan. Mabuting tao naman yan. Kumbaga, sasagutin ko na pag nasa akin siya, hindi siya tatakas. Yung ganon ang itsura ng recognizance. Kaya lang yung recognizance, hindi siya nag-a-apply kapag matataas yung kaso. Capital offense. Capital offense. So si Tatay Antonio Molina, isa sa kaso niya ay, tawag dito, illegal possession. The usual, illegal possession of firearms and explosives. That's why, dinanay din ng judge. So kahit talagang mamamatay na siya, itong pandemic pa nangyari yun, no? Ang hirap-hirap maghanap ng lugar. Dinenay siya. So marami na kami nakausap na simbahan nun sa Puerto Princesa na nag-agree na hindi naman natatakas yan. Literal na bedridden na siya, di ba? Kailangan lang yung palliative care. Yung magkaroon siya ng dangal na yung pagkatao niya bago man lang siya mamatay, maalagaan siya ng mabuti. Pero dinenay nga ng court. So after that, through Makabayan, nag-sponsor sila ng bill. Pinangalan sa kanya yung Antonio Molina bill. Essentially, para payagan yung mga hindi lang actually political prisoners prisoners in general, na makapag-avail ng petition for bail through recognizance sa mga capital offenses. Yun. Kasi, syempre, di ba, ba't nga si Enrile nga Yes, and si Imelda Marcos nga, dyan sila, nakakalabas sila kasi may mga pera at may kapangyarihan and I would like to clarify on that. Kasi some people would say na parang may kaso sila, pero wala na yung kaso, parang wala na, may ex na yung kaso kasi nga nakalabas naman sila. May kaso pa rin. Pag naka-bail ka lang, temporary release lang kasi yung bail, di ba? So malinaw po na may kaso pa rin. Pero gumagapang pa rin yung kaso. Sadyang mabagal lang talaga yung sistema. So itong Antonio Molina bill, ganun din. May kaso pa rin sila, pero dahil terminally ill na sila, o talagang malala na yung mga sakit nila, or nursing mother, nagpapasuso or buntis, pwede silang temporarily, wala mo na sa jail, kasi hindi rin maganda sa condition nila kung nandun sila, di ba? And that's another issue. That's another issue. So, kumaga, ipapakare off muna sila sa isang katiwa-tiwalang tao para dun sila manatili while the case is pending. So, ngayon, with all the things that's happening, and we keep, of course, advocating and pushing for it, pero
Siyempre, lahat ng mga pro-people at pro-human rights na batas, bago mo panalo yan, makakailang refile kanyan. Kasi laging nasa bottom ng papel ng Kongreso dahil hindi naman priority. Pero ngayon po, 20th Congress, muli ulit siyang... We've already filed it. Tapos kasama namin si Tatay Pruding nung finalon. Kasi siya mismo yung nakaranas eh. Kasi kung hindi na-grant yung habeas corpus petition niya, imagine hindi siya pwedeng mag-bail. Hindi na siya nakakatayo. May sakit na siya. He's 81 years old. So, ganun ang sasapitin niya. Kaya, yun, sana dahil may buhay na testimony si Tatay Pruding kung anong naranasan niya sa loob mismo ng isa sa mga terrible jail sa Pilipinas, which is Manila City Jail. Siya mismo yung nagpatunay kung gaano kahirap din sa loob. Alright. So we're down to our last few questions. Okay. I'm just gonna hear your thoughts po, Attorney, regarding the several current issues. Recently, na-detain po si former President Rodrigo Duterte under the ICC, the warrant of arrest issued by ICC. Bilang isa rin po kayo sa mga abogado na nandoon nung talagang kasagsagan ng giyera kontra droga. Ano po itong parang was this a pivotal in the entirety of the industry who fights for human rights? Well, malaking step towards justice yung pagkaka-aresto kay Rodrigo Duterte. Pero masasabi natin na andyan na talaga yung justice pag talagang na-convict siya, di ba? At napanagot din yung mga kakonsyaba niya. And I'm talking about Bato de Rosa, Lito Patay, at kung sino-sino pa. Sino to? Debold Sinas, di ba? Yung PNP chief at that time. Kasi at down to the person, no? Down to the SPO1 whoever pulled the trigger. Kasi yung mga ito naman, mga tumanggap ng order sa taas di ba? Dapat managot lahat yun. Dapat makulong silang lahat. Kasi hindi biro-biro yung buhay na kinuha nila without due process. And even if may due process nga wala naman tayong death penalty, di ba? So, ganun ang siguro masasabi natin. Of course, it's very important na nangyari sa atin. Pero marami pang mangyayari. Andyan pa yung possibility na ma-release si Duterte sa kung anumang drama niya at ng pamilya na ilalabas nila. Andun pa rin yung anxiety ng mga victims. Nakakatakot. Yes. Pero yun nga, kaya mas pinupush natin, mas pinapalakas natin yung campaign to stand with the victims at para ma-convict si Duterte mismo and the rest na naging involved sa whole system of the drug war. And to note, parang February pa po yung arrest. And then, ngayon pa lang September, magsa-start ulit, babalikan yung kaso. And that's already an international court. International court na yan. Ganun pa rin katagal. Ano pong thoughts o salubay ninyo? Dapat po ba na bumalik pa rin tayo sa ICC? Oo naman. There's no reason para hindi tayo bumalik sa ICC. Kaya si Marcos nga Marcos Jr., weird lang siya kasi, pina-aresto mo. Is it because kaaway mo lang sa politika? Kasi kung talagang seryoso ka, na igalang yung karapatang pantao at may accountability measure sa lahat ng presidente at heads of state, dapat no-brainer sa'yo ang mag-yes sa pag-join sa ICC. Pero anong kinakatakot mo? Kasi, sabihin, sa datos ng karapatan, malala din ang record ng paglabag niya di ba? Tuloy pa rin yung drug war kahit sinasabi na repackage na daw nila, rebranded 2.0. Pero according to an NGO, yung isang nagdo-document ng mga drug war killings, more than 1,000 under the Marcos Jr. administration. So tuloy-tuloy. Not as many, pero 3 is madami. Konti pa ba yun sa'yo? Isang buhay na wala dahil sa drug war ay malaking bagay, di ba? So yun, siguro yung pinapanawagan natin sa gobyerno ni Marcos Jr. Kung wala siyang kinakatakot, bumalik siya sa ICC. Gawin na niya yun. Pwede na niyang gawin yun. Diba? Dami niyang ang ginagawang kung ano-ano. Nakikipag-meeting nga siya sa kung ano-anong administrasyon sa US. Diba? Pero yun, very important step para sa pananagutan at accountability at pagrespeto sa karapatang pantao. Dapat maging priority yun ng administrasyon niya. Okay, I'm down to discussing the most current issues that we have. Recently, ito pong mga maanumalyang flood control projects. Isa sa mga nagiging issue din is may mga rallyista na syempre dismayado at galit na talagang lumalabas, taking out their anger on the streets. And there are like different views on it. May mga ibang politiko. Sa politiko na po mismo nanggagaling na dapat
take it in a calm, mahinahon dapat. Pero may mga ibang nagsasabi na it is only through the clamor of the people on the lower classes na makikinig talaga yung mga nasa taas. Kayo po, ano po ba yung pananaw nyo dito? And what can rallies do to safeguard their rights, expression and safety as well? I think ang problema nga sa atin, masyado na tayo naging kalmado eh. Kumbaga, ito na nga yung meron lang tayo, yung right na to na ina-assert natin. Yung pagbato ng putik sa gate, wala nga yun eh. Parang putik, gate. Kasama rin ako sa nagpatayo ng gate na yun eh. Bahagi ng tax natin. Kada bumibili tayo sa grocery ng kahit na ano, may VAT, di ba? Tapos makikita mo, gagamitin sa mararangyang bagay. Ang daming mga Pilipino ang hindi makapunta ng ospital dahil walang pera, walang budget kahit mga public hospitals natin. So I think they have the right, all the right to be angry, to be upset, and to exercise their rights, no? Masyado ng maraming injustices at hindi mo rin masisisi yung mga tao na they're so fed up with the system, di ba? Hindi naman basta-basta pinupulot yung pera ng mga karaniwang manggagawa, no? Lalo na ang dami nilang binubuhay sa gitna ng matataas na presyo ng bilihin. So, I think it's just right na talagang mag-send ka ng message sa mga nakatatas na hindi na to tama, no? Putik nga lang yan eh. Wala. Nakita niyo ba yung sa Indonesia, di ba? Grabe. Pero ito, it's an expression of rage. Kaya, I don't think there's nothing wrong with doing it, lalo na sa mga Pilipinong taon-taon nang nakaranas ng Yolanda, ng Ondoy, at ng kung ano-anong baha, marami nang nawala sa kanila. They have every right to feel mad about it. So, to my last questions, na-mention niyo po kanina na mahirap talaga maging isang human rights lawyer sa Pilipinas. At onti lang kayo. Sa ngayon, ano po ba yung panawagan ninyo para maisulong pa o to further the causes that you believe in? Bar exams ngayon. So, laging taon-taon yan naabangan namin. Nananawagan kami sa mga bagong abogado, magiging bagong abogado na you can try handling human rights cases and be with the victims. So, iba ding fulfillment and yung feeling na nakapag-ambag ka sa cause ng pagtatanggol sa karapatang pantao. So, syempre, bukod hindi lang naman mga abogado at law students yung pwede nating makasama sa gantong laban. Napakadami. No, napakadami. Lahat naman tayo inaapi. Yung mga may Rolls Royce lang yung hindi, di ba? Pare-pareho tayo ng pinagdadaanan, pare-pareho tayo ng lagay. 1% lang yung mga naghihiring ngayon sa Senado, ang masasarap ang buhay. So, marami sa atin, pag ina-express natin yung karapatan nating mag-express ng mga saloobin, ano tayo ina-atake tayo. Pinapatahimik tayong lahat using various laws na gobyerno mismo yung nagpasa. So kung hindi tayo magsasama-sama at parating tinatanggap natin na mas stifle yung mga karapatan natin, right to speak out, right to express ourselves, ganito talaga yung aabutin natin. Lagi tayong ikukulong, lagi tayong papatayin tayo, threaten, ire-red tag tayo. But when we are together at magkakasama tayo na ina-assert natin yung right na yon, walang kahit sinong power ang pwedeng magpatahimik. No? It's part of democracy, tunay na demokrasya, diba? So, yun siguro, patuloy tayong maging mapagmasid, patuloy nating bantayan yung mga nagpapatupad ng batas, may mga resources, patuloy nating bantayan yung mga state forces na nag-i-implement ng mga batas na ito. At kung may mangyaring violation, labanan natin. Kasi there's no other way. Attorney, maraming Thank you, salamat po Rose. sa Salamat inyong sa oras. pag-invite sa Karapatan. And that has been Attorney Maria Soltaule, human rights lawyer. Samahan niyo akong muli sa susunod na linggo para pakinggan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo